pagkabata, alam na ni Liana Cruz na hindi siya tulad ng ibang bata. Sa malamlam na ilaw ng bahay ampunan sa Tondo, natutunan niyang ang mga pangarap ay parang mga bituin, magaganda pero tila napakalayo. Madalas siyang sumulyap sa bintana tuwing gabi, nagbibilang ng mga bituin at nagwiwika ng kanyang lihim na dasal. Kahit isang simpleng buhay lang, sana maranasan ko. Pagkalipas ng maraming taon, dala ang tatag ng loob at mga pangarap na pinanday ng kahirapan. Natagpuan ni Liana ang sarili niya na nagtatrabaho bilang waitress sa isang mumurahing kainan sa Maynila. Ang pangalan ng lugar ay Casa Luto, isang third-class restaurant na madalas puntahan ng mga ordinaryong manggagawa, tricycle driver at estudyanteng kapos sa baon. Dito, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ngunit ang bagong kabanatang ito, sa halip na madali, ay naging mas mahirap pa sa inaakala niya. Si Miranda Solano, ang manager ng restaurant, ay isang babaeng kilala sa pagiging suplada at mapangmata sa mga mahihirap. Sa tuwing magkakamali si Liana, kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagbagsak ng kutsara o maling pag-abot ng menu, hindi siya pinalalagpas ni Miranda. "Ano ba, Liana?" Sigaw nito isang umaga habang nagkakagulo sa kusina. "Hindi ka ba marunong gumamit ng kamay? Hindi ka ba tinuruan sa ampunan ninyo kung paano maging maayos na tao?" Nanliliit si Liana, pero hindi siya sumasagot. Sa halip, pinipilit niyang ngumiti, nilulunok ang sakit, at nagtatrabaho pa rin ang buong puso. Hindi dahil gusto niyang magpaapi, kundi dahil alam niyang kailangan niyang kumapit sa trabaho na yon para mabuhay. Kada araw, pag-uwi niya sa maliit at tagpi-tagbing boarding house, binubunot niya ang ilang baryang sukli mula sa kanyang tip jar. Hindi para sa sarili, kundi para bumili ng tinapay at gatas. Hindi para sa kanya, para ito sa mga batang lansangan na nadaanan niya tuwing pauwi. Isang gabi, habang naglalakad pauwi, may nadaanan siyang batang payat, halos butot balat, na natutulog sa gilid ng isang abandonadong kariton. Tahimik niyang iniwan ang isang pakete ng tinapay at isang maliit na kahon ng gatas sa tabi ng bata, bago mabilis na naglakad palayo, tapat na baka mapansin siya at husgahan na naman ng mga tao. Minsan, iniisip niya kung bakit niya ginagawa iyon, samantalang siya man ay halos wala na ring matira para sa sarili. Pero sa tuwing makikita niya ang munting ngiti ng isang batang gutom na nakakain kahit isang beses, pakiramdam niya'y may saysay pa rin ang bawat araw na kanyang pinipilit mabuhay. Isang maulang hapon, habang abala si Liana sa paglilinis ng mga mesa ng Casa Luto, napansin niya ang isang batang lalaki na nakasilip sa bintana ng restaurant. Basa ang kanyang damit, nanginginig sa lamig at may tingin ng matinding gutom sa mga mata. Ang bata ay mukhang 8 taon pa lamang. Manipis ang buhok, may mga gasgas sa tuhod at may hawak na sirang laruang kotse. "Hoy, bata!" sigaw ni Miranda mula sa loob ng counter. "Hindi ito charity, lumayas ka nga dyan." Parang kinuryente ang bata sa takot at biglang umurong. Pero bago pa ito tuluyang makaalis, mabilis na lumapit si Liana. Nilapitan niya si Miranda at mahinang nakiusap. "Ate Miranda, ako na po bahala. Ako po ang sasagot sa kanya." "Ikaw? Aba, bahala ka. Huwag mo lang hayaang bumaho ang restaurant natin sa mga pulubi." Mataray na sagot ng manager bago lumakad palayo. Lumuhod si Liana sa harap ng bata, pinilit ipakita ang kanyang pinakamatamis na ngiti. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Emil po," sagot ng bata, halos pabulong. Gutom na po ako." Napakagatlabi si Liana. Alam niya, wala na siyang natitirang allowance para sa araw na iyon. At ang natitira lang niyang pagkain ay ang adobong ipina-take out niya mula sa staff meal. Sana para sa hapunan niya mamaya. Saglit siyang tumingin sa adobo, tapos kay Emil, at sa mga basang-basang paa ng bata na walang tsinelas. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang adobo, ibinalot sa maliit na plastic bag, at iniabot kay Emil. "Kainin mo ito ha, dahan-dahan lang." Namumuo ang luha sa mga mata ni Emil, habang hawak ang pagkain na para bang isang kayamanang hindi niya inaasahan. "Salamat po ate," bulong niya habang mahigpit na niyakap si Liana sa kabila ng malamig at basang katawan.
Hindi alam ni Liana na sa di kalayuan, mula sa isang sulok ng restaurant, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa buong tagpo. Mata ng isang taong hindi basta ordinaryo. At sa gabing iyon, habang patuloy ang pagpatak ng ulan sa labas, hindi lang adobo ang naibigay ni Liana sa batang si Emil. Isang maliit na himala rin ang lihim na magsimula. Isang himalang magbabago sa takbo ng kanyang buong buhay. Muling dumaan ang mga araw, ngunit imbes na gumaan ang sitwasyon ni Liana, lalo itong bumigat. Sa maliit niyang kwartong inuupahan sa lumang boarding house sa kanto ng avenida, bawat gabi ay puno ng pag-aalala ang kanyang isipan. Ang renta ay patuloy na tumataas, halos hindi na niya maisabay sa kakarampot na kinikita niya sa kasaluto. Kada sahod, halos kalahati na ang napupunta sa renta. Ang natitira, pinagkakasya niya sa pagkain, pamasahe at kaunting ipon. Kung may matiraman, mas lalo pang lumala ang mga bagay nang magkasakit si Aling Doray, ang matandang babaeng naging katuwang niya sa boarding house. Si Aling Doray ay dating mananahi sa Divisoria, ngunit dahil sa katandaan, hindi na makahanap ng regular na trabaho. Sa mga panahong wala siyang makausap, si Aling Doray ang naging parang ina niya, ang bumubulong ng mga payo tuwing gabi, ang nag-aabot ng kape tuwing umaga bago siya pumasok sa trabaho. "Anak, huwag kang bibitiw ha," madalas na paalala ni Aling Doray habang si Liana ay nag-aayos ng kanyang uniforme. "Basta't mabuti ang puso mo, may darating na biyaya." Ngunit paano nga ba kakayanin ni Liana ang lahat? Ang gamot ni Aling Doray, ang mataas na renta at ang sarili niyang pangarap na mabuhay ng marangal. Isang gabi, habang nagsusukat siya ng tip money sa ilalim ng mahina nilang bombilya, tinawag siya ni Miranda sa opisina ng restaurant. "Liana," malamig na bungad ni Miranda habang nag-aayos ng kanyang kolorete sa harap ng salamin. "May offer ako sa iyo." Kumunot ang noo ni Liana. Hindi niya gusto ang tono ng manager. "Alam ko naman nagipit ka. Kita ko sa itsura mo, sa kupas mong sapatos, sa laging pagka-late mo sa bayad sa renta." Patuloy ni Miranda na may bahid ng panlalait. "Kung gusto mo ng dagdag na sahod, may extra service kami dito. Di naman masama basta makisama ka lang sa ilang VIP customers natin." Hindi agad nakaimik si Liana. Alam niya ang ibig sabihin nito, mga bagay na laban sa prinsipyo niya. "Pasok ka, may dagdag kang 3,000 kada gabi," sabay kindat ni Miranda. "Mas madali yan ka sa kakapiranggot mong sweldo sa pangsisilbi ng pagkain." Tahimik lang si Liana. Sa loob-loob niya, dinudurog siya ng kahihiyan at galit. Pero sa parehong pagkakataon, alam niyang desperado siyang kailangan ng pera. Dumaan sa isip niya si Aling Doray, si Emil, ang sarili niyang pangarap na makabalik sa pag-aaral. Ganun pa man, mariin siyang umiling. "Pasensya na po, Ate Miranda." Mahina ngunit matatag ang tinig niya. "Hindi po ako papayag." Napataas ng kilay si Miranda, tila hindi sanay na may umaayaw sa kanya. "Bahala ka," malamig nitong sagot. "Huwag kang umiyak-iyak dito kapag na-terminate ka." Paglabas ni Liana sa opisina, pakiramdam niya'y bumigat palalo ang buong mundo sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, napangiti siya ng bahagya. Kahit gutom, kahit pagod, hindi niya ipagpapalit ang dangal niya. Kinagabihan, habang pinipisil niya ang natitirang barya sa kanyang alkansya, isang lumang garapon ng peanut butter, nanalangin siyang muli. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng milagro. Ang tanging hiling niya, "Sana po, bigyan niyo lang ako ng lakas para lumaban." Bawat tip, bawat sukli, itinatago niya ng maingat. Kahit piso lang ang sobra, iniipon niya ito. Ang simpleng pangarap niya, makapare-enroll muli sa kolehiyo. Kunin ang kursong gusto niya noon pa man, hospitality management. Para balang araw, hindi na siya manatiling waitress habang buhay, kundi maging isang taong may dangal at kakayahang tumulong pa sa mas marami. Samantala, si Aling Doray ay lalong naging malapit kay Liana. Madalas, pagkatapos ng trabaho, magkasama silang nagkakape sa labas ng boarding house. Kahit instant coffee lang at tinapay na luma. Si Aling Doray ang unang taong tunay na naniwala kay Liana,
kahit ang mundo ay tila isinusumpa siya sa pagiging mahirap. Alam mo anak, sabi ni Aling Duray isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng lumang gate, nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong kabataan ko. Hindi tayo pinapalad sa material na bagay, pero tayo ang tunay na mayaman kasi may paninindigan tayo. Napaluha si Liana. Ang bawat salita ng matanda ay tila nagiging apoy na nagpapainit sa nanlalamig niyang loob. Kahit ang mga kasamahan nila sa boarding house na unay iniismiran lamang siya, ay dahan-dahang nagbago ang pagtingin kay Liana. Nakita nila kung paanong siya mismo ang nag-aalaga kay Aling Duray kapag inaatake ng arthritis, kung paanong hindi siya nagdadalawang isip mag-abot ng kaunting pagkain kapag may nagugutom, kahit pa siya mismo ay walang-wala. Ate Liana, minsang tawag ng isang batang nakatira rin doon. Turuan mo naman ako magbasa. At doon, sa gitna ng hirap, sa gitna ng ulan at pawis, sa gitna ng kawalan, nagsimulang mamunga ang kabutihan ni Liana. Unti-unting bumabalik sa kanya ang tiwala ng mundo na matagal nang itinanggi sa kanya. Hindi niya alam, sa bawat barya na iniipon niya, sa bawat kabutihang ginagawa niya, may mas malaking kapalarang palihim nang naglalakad papalapit sa kanya. Isang kapalarang magpapabago sa kanyang buong buhay nang hindi niya inaasahan. Umuulan ng malakas ng gabing iyon. Ang mga patak ng ulan ay tila nagmumula hindi lang sa langit, kundi pati na rin sa bigat ng gabi. Sa bawat buhos ng ulan sa bubong ng kasaluto, tila ba bawat tunog ay humahaplos sa puso ni Liana, paalala ng lamig at lungkot na kumakapit sa mundo. Ang sama ng panahon, no? Sana walang mawalan ng kuryente. Bulalas ng isang kasamahan niya sa trabaho habang abala sa pagsasara ng ilang mesa. Si Liana naman, sa kabila ng pagod, ay tahimik lang na nag-aayos ng tray sa counter. Sa ilalim ng counter, maingat niyang itinabi ang isang maliit na takeout box, ang huling adobo at kanin na natatabi niya para sa sarili. Simula pa kanina, kumakalam na ang sikmura niya, ngunit timiis niya. Iniisip niya na mas magiging masarap kainin ang pagkain kapag nakauwi na siya at nakaupo sa tabi ni Aling Duray. Ngunit isang iglap, natigil ang lahat sa isang eksena na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng naglalakihang patak ng ulan, may pumasok sa pintuan ng restoran. Isang batang lalaki, basang-basa, nanginginig sa lamig at may matang puno ng gutom at takot. Siya si Emil, ang batang ilang beses na rin niyang nakikitang umaaligid sa labas ng restoran. Ngunit ngayon ay tila hindi na kayang pigilan ang sarili sa gutom. Ay, Diyos ko, tingnan niyo yon, sigaw ng isa sa mga crew, sabay tawa ng iba. Hoy bata, bawal dito, hindi ito kanlungan, sigaw ng isa pa habang naglalakad palapit para itaboy si Emil. Si Miranda, na noon ay nakaupo sa may cashier, ay napailing ng may paghamak. Bago pa mabasa ang sahig ko, palayasin niyo yan, utos niya, hindi man lang nag-aksaya ng simpatya. Si Emil, basa ang buong katawan, ay nakatayo lang doon, hawak-hawak ang kanyang lumang laruan, habang ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga tao. Sa kabila ng ginaw, kitang-kita ang gutom sa kanyang manipis na pisngi at nanginginig na labi. Napatayo si Liana sa likod ng counter. Hindi niya matiis ang nakikita niya. "Oku na," mahinang sabi niya habang hinaharang ang isa sa mga lalapit na staff para palayasin si Emil. Lumapit si Liana sa bata, marahang yumuko para mapantayan ang kanyang mata. "Halika dito, Emil," bulong niya, bagamat hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na banggitin ang pangalan nito. Parang isang piraso ng puso niya ang kumakawala sa tuwing nakikita niya ang batang ito na laging naghahanap lang ng kaunting awa sa mundo. Dahan-dahan niyang hinila si Emil papunta sa isang bakanteng mesa sa isang sulok, malapit sa kitchen door. Walang imik ang bata, maliban sa munting paggingig ng kanyang katawan. Muling sumilip si Liana sa counter, kung saan naroon ang kanyang tanging pagkain para sa gabing iyon. Alam niyang wala ng ibang pagkain sa kitchen. Alam din niya na kung ibibigay niya iyon, wala siyang kakaininin mamaya. Ngunit habang nakikita niya si Emil,
Isang batang tila binura na ng mundo. Hindi na niya pinag-isipan pa. Kinuha niya ang takeout box, lumuvod sa harap ni Emil at iniabot ito sa kanya. O ito, mainit pa, mahina niyang sabi, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Nanlaki ang mata ni Emil. Para sa kanya, ang maliit na kahon ng adobo at kanin ay parang isang kayamanang hindi niya kailanmang inasahan. Ate, sakin po talaga? Tanong niya, nanginginig. Tumango si Liana at ngumiti, kahit ang puso niya ay pinupunit ng lungkot para sa batang ito. Oo, sayo, kumain ka na ha? Dahan-dahan lang. Habang dahan-dahang kinakain ni Emil ang pagkain, nagtago si Liana sa likod ng counter, nagkunwaring nag-aayos ng mga baso. Ngunit sa totoo lang, pinipigil niya ang pagsabog ng kanyang damdamin. Mula sa ilalim ng counter, pinunasan niya ang kanyang mga mata, mga luha ng awa, ng pagod, ng pagkaunawa kung gaano kahirap ang mundo para sa mamatulad nilang walang-wala. Hindi niya namamalayan, mula sa di kalayuan, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Nasa dulo ng restaurant, nakaupo sa isang sulok, si Donatello Reyes, isang lalaki sa edad na 50. May maamong mukha ngunit matalim ang mga mata. Bihis siya ng simple, dark jacket, jeans at isang baseball cap. Kaya walang nakapansin sa kanya bilang isang kilalang personalidad. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamlam na tingin, hindi nakalampas ang kabutihan ni Liana. Sa bawat kilos nito, sa bawat tingin kay Emil, nakita niya ang isang uri ng kabutihan na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Isang uri ng puso na matagal na niyang hinahanap sa mundong puno ng pagkukunwari at kasinungalingan. Nagtaas ng kamay si Donatello at tinawag ang isang waiter. Pakikuha nga ang pangalan ng batang waitress na yon, bulong niya. Ang waiter, bagamat nagtataka, ay sumunod. Sa gabing iyon, habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa labas at binabalot ng lamig ang buong paligid, isang simpleng kabutihan ang naging mitya ng pagbabago. Hindi lamang para kay Emil, kundi para rin kay Liana at maging kay Donatello mismo. Hindi pa alam ni Liana, pero isang pag-ikot ng kapalaran ang lihim ng nagsisimula. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may isang taong tunay na nakakita sa kanya. Hindi bilang isang waitress na mahirap, hindi bilang isang ulila, kundi bilang isang ilaw sa gitna ng madilim na gabi. Ang ulan sa labas ay tila hindi na nauubos. Sa loob ng kasaluto, sa ilalim ng kupas na fluorescent light, dahan-dahan nang humupa ang kaingayan. Matapos ang eksenang naganap, si Emil ay tahimik na kumakain sa sulok, habang si Liana ay bumalik sa pag-aayos ng mga mesa, waring walang nangyari. Ngunit sa bawat kilos niya, may bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sa pagsasakripisyo ng sariling hapunan, kundi dahil sa tanong na palaging kumakabog sa kanyang puso. Hanggang kailan ko kaya to kakayanin? Mula sa dulo ng restaurant, si Donatello Reyes ay nanatiling nakaupo, tahimik, ngunit ang isipan ay abala. Hindi siya basta ordinaryong customer. Siya ang CEO ng Reyes Holdings, isang malawak na conglomerate na sumasaklaw mula real estate hanggang hospitality industry. Ang kasaluto mismo, pati ang buong property na kinatitirikan nito, ay kamakailan lang na ipasa sa kanyang pagmamay-ari. Isang investment na, kung tutuusin, maliit lamang para sa isang tulad niya. Ngunit ngayong gabi, hindi negosyo ang laman ng isip niya. Hindi niya kayang baliwalain ang nasaksihan niya. Isang batang waitress, halos wala na ring makain, ay piniling ibigay ang huling piraso ng kanyang pagkain sa isang batang estranghero nang walang hinihintay na kapalit. Isang kabutihang loob na sa mundo ng mga ganid at mapagsamantala ay tila naging isang ilaw na bihirang-bihirang niyang makita. Tumayo si Donatello mula sa kanyang mesa. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang jacket, tumango sa assistant niyang nakatayo sa may pinto, at dahan-dahang naglakad papunta sa counter, kung saan abala si Liana sa pagsasalansan ng mga baso. Napansin ng lahat ang kilos niya. Isa-isang tumahimik ang mga empleyado, tila naghihintay sa kung anong hindi nila inaasahan. Si Miranda, na noon ay nakataas pa ang paa sa ilalim ng counter,
Habang nagtitext ay biglang naalimpungatan. "Sino yun?" tanong niya sa isang waiter. Sabay sulyap sa papalapit na lalaki. "Parang kilala ko siya," bulong ng isang staff. "Hindi ba yan yung may-ari ng Reyes Grand Hotel?" Lalong sumidi ang katahimikan. Halos marinig ang bawat paghinga ng mga tao habang lumalapit si Donatello kay Liana. Nagulat si Liana nang mapansing may nakatayo sa harap niya. Napalingon siya at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bigat at kabaitan sa tingin ng lalaki. "Ikaw ba ang nag-abot ng pagkain sa batang iyon?" tanong ni Donatello. Malumanay ang boses, ngunit may otoridad. Napakagatlabi si Liana. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang ginawa niya sa paningin ng bisita. Pero tumango siya, marahan. "Opo, sir," sagot niya. Halos pabulong. "Pasensya na po kung nakaabala." Ngumiti si Donatello, isang ngiting bihirang ibinabahagi niya sa mundo ng negosyo. "Anong pangalan mo?" Muling tumahimik ang buong restaurant. Para bang lahat ng naroroon ay huminto sa paghinga, naghihintay ng susunod na mangyayari. "Liana, sir," tugon niya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Si Miranda, na noon ay halos mamatay sa kaba, ay biglang lumapit, pilit ang ngiti. "Sir, pasensya na po kung." Itinaas ni Donatello ang isang kamay, hudyat ng katahimikan. Hindi na siya tumingin pa kay Miranda. Sa halip, nakatutok lamang ang kanyang mga mata kay Liana. Parang binabasa ang bawat hiwaga sa likod ng kanyang maamong muka. "Alam mo ba," sabi ni Donatello, mabagal at maingat, "nabihira akong makakita ng tulad mo." Hindi nakaimik si Liana. Ramdam niya ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang muka. "Bihira akong makakita ng taong kayang magbigay kahit na wala na siyang maibibigay pa sa sarili niya," pagpapatuloy ni Donatello. "At dahil doon, gusto kitang bigyan ng isang pagkakataon." Napakunot noo si Liana. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Hindi niya rin alam kung paano siya tutugon. "Isang pagkakataon na maaaring magbago ng buong buhay mo, anang bilyonaryo." Ang boses niya ay tila isang lihim na paanyaya. Ang buong kasaluto ay tila nahulog sa mas malalim pang katahimikan. Ang mga staff, kabilang si Miranda, ay nagkatinginan. Sa loob ng ilang minuto, ang babaeng madalas nilang iniismiran at inaabuso ay biglang naging sentro ng atensyon. Isang tao na, sa loob lamang ng isang saglit, ay tila itinaas sa isang pedestal na hindi nila maabot. "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" tanong ni Liana, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Donatello. Ngunit hindi pa rin ibinunyag ang buong plano. "Sindin mo lang ang mga susunod kong tagubilin, Liana," sabi niya. "At makikita mong minsan ang kabutihan daw ay may gantimpala rin." Pagkasabi noon, iniabot niya kay Liana ang isang maliit na card, plain white, walang logo, walang engranding disenyo. Sa gitnang nakasulat lang ang isang address at isang oras. "Bukas ng umaga," sabi niya. "Kung handa kang lumaban para sa bagong buhay mo, magpunta ka." At bago pa makapagsalita si Liana, tumalikod si Donatello at dahan-dahang lumakad palabas ng restaurant. Iniwan ang lahat sa isang tila panaginip. Naiwan si Liana sa gitna ng tahimik na lugar, hawak ang maliit na card, hindi makapaniwala kung paano, sa isang gabi ng ulan, sa isang pirasong adobo, at sa isang munting kabutihan, tila may 100 pintuan ng posibilidad ang biglang nabuksan sa harap niya. Hindi niya alam kung anong naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakataon na yon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya kailanman magiging katulad ng Liana kahapon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nandoon na si Liana sa tapat ng address na nakasulat sa maliit na card na iniabot ni Donatello. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas at makintab na gusali na may pangalang Reyes Holdings Tower sa gitna ng Financial District. Isang lugar na kailanman ay hindi niya naisip na mararating. Hawak-hawak niya ang maliit na bag, suot ang pinakamatinong blouse at skirt na mayroon siya. Kahit kinakalawang na ang kanyang sapatos at lumang-luma ang kanyang shoulder bag, itinayo niya ang sarili niya ng buong dignidad. Ngunit sa loob-loob niya, walang humpay ang kaba.
Maraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit ako? Totoo ba ito? Baka naman niloloko lang ako. Sa bawat hakbang niya papasok, para siyang nalulunod sa sariling pag-aalinlangan. Sa loob ng building, sinalubong siya ng isang receptionist na may maaliwalas na ngiti. Miss Liana Cruz? Tanong ng babae, matapos siyang tanungin ng pangalan. Oo po, sagot ni Liana, hindi maitago ang nerbiyos. Please proceed to the 12th floor. Mr. Reyes is waiting for you. Sa elevator, halos hindi siya makahinga. Sa bawat ding ng floor na madaanan nila, tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkarating niya sa 12th floor, bumungad ang isang malawak na opisina. Salamin ang mga dingding at tanaw mula roon ang buong lungsod. Sa gitna ng silid, naroon si Donatello, nakatayo, nakasandal sa mesa, nakangiti sa kanya. Magandang umaga, Liana, bati nito. Salamat at nagpunta ka. Maingat na lumapit si Liana, hindi alam kung saan lulugar ang sarili. Para siyang isang mumurahing papel sa gitna ng mga gintong pluma. Maupo ka, alok ni Donatello, sabay turo sa isang leather chair sa harap ng desk. Umupo si Liana, pinipigilan ang mga kamay na nanginginig sa ibabaw ng kanyang palda. Tahimik na pinagmasdan siya ni Donatello sandali, bago nagsalita, parang pinipili ang tamang mga salita. Alam ko na sigurong iniisip mo kung bakit kita pinatawag. Panimula ng bilyonaryo. Simple lang, nakita ko kagabi ang klase ng puso na mayroon ka. Hindi makatingin ng diretso si Liana. Pinaglaruan niya ang laylayan ng kanyang blouse. Ang mundo ngayon, patuloy ni Donatello, ay kulang sa mga taong may malasakit sa kapwa. Lahat gustong umangat, pero walang gustong magbigay. Ikaw, Liana, pinili mong tumulong, kahit kapalit nun ay sariling gutom. Pinilit ni Liana na ngumiti, ngunit hindi niya kayang salubungin ang tingin ng matanda. Sa halip, isang mahina lamang na, "Salamat po," ang naisagot niya. Ngumiti si Donatello at naglabas ng isang folder. Inilapag niya ito sa harap ni Liana. "Gusto kong bigyan ka ng scholarship," sabi niya. "Full scholarship, tuition, allowance, pati dorm kung gusto mo. Gusto kong ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo." Napamulagat si Liana. "Scholarship po?" Bulalas niya, hindi makapaniwala. "Oo, at hindi lang yon," dagdag ni Donatello. "Gusto ko ring i-train ka dito sa kumpanya. May program kami para sa mga promising young talents. Communication, management training, marketing. Kung papasa ka, may trabaho ka na agad." Nanlamig ang mga kamay ni Liana. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang buong bagay ay parang isang panaginip, isang imposibleng pangarap na biglang inihain sa kanya sa isang pandehado ng pag-asa. Pero bakit siya? Umunit ang alinlangan sa kanyang dibdib. Paano kung isang panloloko lang ito? Marami siyang naririnig na mga scam na ginagamit ang ganitong mga alok para pagsamantalahan ang mahihirap. "Kailangan ko pong mag-isip," mahinang sabi niya. Tumango si Donatello, pila inaasahan na niya ang reaksyong iyon. "Alam ko na mahirap maniwala, lalo na kung buong buhay mo, puro pagsubok ang hinarap mo. Aniya, hindi kita pipilitin. Pero gusto ko lang malaman mo, totoo ang alok ko. Hindi kita kailangan utusan, hindi kita kailangan gamitin. Ang tanging hinihingi ko lang, pagbutihin mo." Tahimik si Liana. Gusto niyang maniwala, gusto niyang abutin ang pagkakataon. Pero may isa pang bumabagabag sa kanya, si Aling Duray. Hindi niya kayang iwan ang matanda na may sakit, lalo na ngayong malapit na itong maospital. "Sir," mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. "Kung aalis po ako, may isang tao po akong inaalagaan. Si Aling Duray po. Siya lang ang pamilya ko." Nakakunot ang noo ni Donatello, tila interesado. "Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan niya, aniya." Hindi makapaniwala si Liana sa narinig niya. "Po? Sabi ko, sabihin mo kung ano ang kailangan niya. Kung ospital, ospital. Kung gamot, gamot. Hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng pangarap mo at ng responsibilidad mo. Pareho mong kayang isalba." Biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Liana. Hindi niya mapigilang mapaiyak sa harap ng estrangherong ito na tila kayang buhaying muli ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Tumayo si Donatello at iniabot ang isang puting panyo sa kanya. "Hindi ko hinihiling na magpasya ka ngayon.
Malumanay niyang sabi, "Pero kung handa ka na, nandito ako. Handa akong tumulong." Muling tumango si Liana. Pilit pinipigil ang hikbi. Hawak-hawak niya ang panyo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nagbigay sa kanya ng dahilan para mangarap muli. Ngunit hindi pa niya alam, ang desisyon niyang iyon ay magbubukas hindi lamang ng isang pinto, kundi ng isang buong daigdig na magpapabago sa kanyang buhay at sa buhay ng marami pang iba. Isang linggo matapos ang naging alok ni Donatello, bitbit ang munting bag at walang gaanong gamit, lumipat si Liana sa isang training facility ng Reyes Corporation sa Maynila. Isang malawak, moderno at prestihiyosong gusali na may malinis na paligid, mga conference rooms na puno ng mga glass boards at dormitoryong parang hotel sa linis at ayos. Sa unang pag-apak niya sa lobby, pakiramdam ni Liana ay isa siyang mangingisdang napadpad sa gitna ng karagatan ng mga propesyonal. Kasama sa orientation nila ang iba pang mga trainees, lahat ay mga matataas ang pinag-aralan. Karamihan ay galing sa mga kilalang unibersidad. Ang ilan ay may dugong mayaman, halatang sa mga postura at galaw pa lang. Si Liana, sa kanyang simpleng blouse at luma ngunit malinis na pantalon, ay agad na naging sentro ng mga bulungan at lihim na tinginan. Wala ba siyang designer bag? Bulong ng isang babaeng trainee habang sinusukatan siya mula ulo hanggang paa. Siguro scholar lang. Sagot naman ng isa. Nakangisi. Hindi iyon nakalampas kay Liana, ngunit pinili niyang ipagkibit balikat. Alam niya kung bakit siya narito. Para mangarap, para magsumikap, para mabago ang kanyang katalaran. Unang araw pa lang ng pagsasanay, hindi na biro ang mga hamon. Dumaan sila sa intensive workshops, public relations, business ethics, at customer service excellence. Ang bawat module ay puno ng simulations. Paano humarap sa isang demanding client? Paano mag-handle ng corporate crisis? Paano maging ambassador ng isang brand na may pangalan? Miss Cruz, kung ikaw ang PR manager, paano mo ipagtatanggol ang kumpanya sa gitna ng isang iskandalo? Tanong ng isa sa mga facilitators sa isang mock press conference. Natigilan si Liana. Hindi siya sanay humarap sa maraming tao. Pero sa kabila ng kabado yang dibdib, naglakas loob siyang sumagot. Mahinahon, ngunit buo ang boses. Ipaglalaban ko po ang katotohanan ng may paggalang sa publiko at sa prinsipyo ng kumpanya. Isang sandaling katahimikan at saka siya binigyan ng facilitator ng maliit na tango ng pagsang-ayon. Hindi perpekto ang kanyang sagot, ngunit malinaw na may puso at dignidad. Dito niya unang napansin ang isang lalaking laging nakaupo sa likod ng training room. Si Victor Reyes, ang anak ni Donatello. Matangkad, maayos ang tindig, magara kung manamit pero palaging seryoso ang mukha. Para bang may palaging dinadalang bigat sa balikat. Kapansin-pansin na tuwing tinatawag ang pangalan ni Victor sa mga activities, hindi siya tulad ng ibang trainees na nakangiti o nakikipagbiruan. Palaging malamig, palaging nakahiwalay. At higit sa lahat, pansin din ni Liana na tuwing tumitingin si Victor sa kanya, may kung anong lamig at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi siya sigurado kung iniinsulto siya o pinag-aaralan lang, pero malinaw, hindi natuwa si Victor sa presensya niya. Isang hapon, habang nagkakape siya sa cafeteria ng training center, lumapit si Victor kasama ang isang makapal na folder. Nandito ka lang dahil pinaboran ka ng tatay ko, malamig nitong sambit. Hindi man lang nagpauna ng pagbati. Napaangat ng tingin si Liana, bahagyang natigilan. Hindi lahat dito galing sa awa. Dugtong pa ni Victor nakatitik sa kanya. Hinila ni Liana ang kanyang tapang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumayo siya. Marahang humarap kay Victor. Alam ko po, hindi ko kailangan ng awa. Nandito ako dahil gusto ko pong matuto. Hindi ko rin pong hiniling na piliin ako. Mahinahon niyang sagot, walang galit, ngunit may biin. Napakurap si Victor, halatang hindi inasahan ang ganong kasimpleng tapang. Hindi na siya nagsalita pa at iniwan na lang si Liana. Ang folder ay naiwan sa mesa sa tabi niya. Sa mga sumunod na linggo,
Lalo pang naging mabigat ang pagsasanay. May mga araw na halos hindi na siya nakakatulog, kakatapos ng modules at mga project presentations. Pero sa bawat hirap, pinanghahawakan ni Liana ang isang pangako sa sarili. Hindi ako susuko, hindi ako babalik sa dati kong buhay. Sa gitna ng pagod, napansin din ni Liana ang isang bagay na hindi madaling makita sa isang tulad ni Victor. Ang kanyang mga mata ay laging may lumbay. Tuwing nagkakaroon sila ng open forum sa training, si Victor ang laging pinakamaikli ang sagot o minsan ay hindi na sumasagot. Kahit na anak ng may-ari, ramdam ni Liana na si Victor ay hindi gaanong malapit sa kanyang ama. Sa bawat pagpupulong kung saan dumadalaw si Donatello, palaging stiff ang katawan ni Victor. Palaging parang nagmamadaling matapos ang usapan. Hindi kagaya ng ibang anak ng mga bilyonaryo na punong-puno ng yabang. Si Victor ay parang puno ng expectation at pressure. Isang gabi, habang naglalakad si Liana pauwi sa dorm mula sa huling klase ng araw, naabutan niya si Victor sa garden area mag-isa, nakaupo sa bench, nakapitig sa kawalan. Saglit siyang nag-atubili bago lumapit. "Magandang gabi po," bati niya. Tumingin si Victor, hindi nagsalita sa loob ng ilang segundo bago tumango ng bahagya. "Alam mo," ani Victor, mababa ang tinig, "hindi madali ang maging anak ng isang taong katulad ng tatay ko. Lahat ng kilos mo, may nakamasid. Lahat ng pagkakamali mo, may kapalit." Tahimik lang si Liana. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ito ni Victor sa kanya. Pero sa loob ng katahimikang iyon, naramdaman niya ang bigat na bitbit ng lalaki. Pero kahit anong bigat, dagdag ni Liana, mahinang nakangiti. May mga taong kayang bumangon, kahit gaano kabigat, basta may dahilan. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, nawala ang lamig sa mga mata ni Victor. Isang bahagyang parunawa, isang bahagyang respeto. Habang dahan-dahang lumilipas ang mga buwan, kahit ramdam ni Liana ang inggit ng ibang trainees, mga sulyap ng panlilibak, mga bulong-bulungan sa likod niya, hindi na siya natitinag. Bawat araw, bawat pagsasanay, bawat maliit na tagumpay ay nagiging hakbang palayo sa kanyang dating sarili. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya, unti-unti, hindi lang siya basta lumalaban. Unti-unti, siya'y nagiging isang bagong tao. Akala ni Liana ay unti-unti nang gumagaan ang lahat. Ngunit gaya ng malamig na hangin bago ang isang bagyo, dumating ang mga pagsubok ng hindi niya inaasahan. Sa kabilang dako ng lungsod, isang lalaki ang hindi masaya sa pag-angat ng Reyes Corporation. Si Marco Tan, isang negosyanteng kilala sa paggamit ng maruruming taktika para palawakin ang sarili niyang imperyo. Galit si Marco sa pamilya Reyes. Noon pa man, kinikimkim na niya ang inggit at hinanakit dahil natalo siya ni Donatello Reyes sa ilang malaking kontrata. At ngayon, nang marinig niya ang chismis tungkol sa bagong pinapaboran ni Donatello, isang ordinaryong waitress na di umano'y gustong isama sa kumpanya, nakita ni Marco ang isang pambihirang oportunidad para sirain ang pamilya Reyes mula sa loob. Babae lang ang kahinaan ng matanda, wika niya sa kanyang tauhan. At kung kaya niyang iangat ang isang walang-wala, kaya rin nating gamitin yon para hilahin siya pababa. Mabilis niyang sinimulan ang plano. Nagpadala siya ng suhol sa ilang trainees sa Reyes Training Center, mga taong may inggit na sa dibdib kay Liana. Isang sulyap lang sa makapal na sobre ng pera at ang katapatan ng ilan ay madaling nabili. Hindi nagtagal, nagsimula ng kumalat ang mga bulungan. "Narinig mo na ba?" Sambit ng isang trainee sa likod ng cafeteria habang kunwaring nagkakape. "Si Liana raw, paborito ni Mr. Reyes." "Malamang kasi?" "Alam mo na." Sagot ng isa, sabay kindat, puno ng mali siya. Hindi nagtagal, ang mga chismis ay parang apoy na kumalat sa training center. Mula sa mga sulyap na may halong paghamak hanggang sa buluman sa likod niya tuwing magpapasa siya ng reports. Ang dating kaunting respeto na nabuo niya ay unti-unting nawawala, kinain ng mga kasinungalingang walang batayan. Ang pinakamasakit sa lahat, kahit si Victor Reyes, hindi rin naiwasang maapektuhan. Isang hapon matapos ang isang PR simulation exercise,
Inawag siya ni Victor sa isang sulok ng training hall. Kailangan nating mag-usap, malamig nitong sabi. Tahimik na sumunod si Liana. Pinipilit panatilihing matatag ang sarili kahit nararamdaman niya na may hindi maganda. Pagdating nila sa isang bakanting conference room, hinarap siya ni Victor. Alam mo bang pinag-uusapan ka na sa buong training center? Malamig na tanong nito. Tumango si Liana, pilit nilulunok ang sakit. Inapalabas mong ginagamit mo ang tatay ko para sa personal mong gain. Dugtong ni Victor. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Ikaw ba? May ibang intensyon? Parang sinaksak si Liana sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na pati si Victor, na unti-unti na sanang nagiging kaibigan niya, ay nadala ng mga kasinungalingan. Hindi po, sagot niya, halos pabulong. Wala po akong ibang hangarin kundi magbago ang buhay ko sa marangal na paraan. Napapikit si Victor, halatang may labang nangyayari sa kanyang loob. Ngunit dala ng pride at ang pressure na pinasan niya buong buhay, hindi niya basta-basta maibigay ang tiwala niya. Kung may pruweba ang mga sinasabi nila, malamig na ani Victor, hindi kita kayang protektahan. Hindi umimik si Liana. Tumango lang siya, pilit pinipigil ang mga luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Makalipas ang 2 araw, formal siyang pinatawag ng administrasyon ng training center. Sa harap ng panel ng mga executives, ipinarensata sa kanya ang mga reklamo, pawang mga kasinungalingang binalot sa anyo ng concerned reports ng ibang trainees. Nakaupo si Liana sa harap nila, halos mabasag ang puso sa bigat ng paratang. Nakaupo rin sa gilid si Victor, tahimik, malamig ang ekspresyon. At sa puso ni Liana, iyon ang pinakamasakit. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na paniniwala mula sa kanya. Miss Cruz, ani ng head trainer, isang matandang babae na may malamig na boses. The company upholds integrity and professionalism. Sa bigat ng mga aligasyon, you are under probation. Kung may matibay kang depensa, na yon mo ipakita. Napalunok si Liana. Napapikit siya ng mariin. Sa isang iglap, parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya dahil lamang sa mga kasinungalingan, sa inggit, sa mga pusong hindi marunong makakita ng kabutihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, pinilit niyang magtagumpay sa kanyang kahinaan. Hindi siya pumunta roon para sumuko. Hindi siya pinangarap ni Donatello para lang umurong sa laban. Mahinahon siyang tumayo, tinitigan ang lahat ng naroon. Kung tutuusin po, sabi niya, buong lakas ng loob, madali sanang suuan ang laban na ito. Pero hindi po ako narito para sa pera o para sa pansariling kapakinabangan. Narito po ako dahil gusto kong patunayan na ang isang tulad ko, isang dating ulila, isang dating waitress, ay may karapatang mangarap at umasenso ng marangal. Isang kapahimikan ang bumalot sa buong conference room. Walang umimik. Wala ni isang nagpakita ng malinaw na suporta. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan si Liana. Hindi niya kailanman hinayaang lunurin siya ng kasinungalingan. Hindi pa tapos ang laban niya. At sa puso niya, naniniwala siyang darating din ang araw na makikita nila ang buong katotohanan. At ang mga anino mayon ay nagtatangkang sumira sa kanya. Balang araw ay mawawala rin sa liwanag ng kanyang tunay na halaga. Makalipas ang ilang araw matapos ang mapait na pagdinig, habang nakaprobasyon pa si Liana, binigyan siya ng isang huling pagkakataon ng administrasyon. Pangunahan ang isang malaking charity project ng Reyes Corporation bilang pagsubok sa kanyang kakayahan at integridad. Hindi madali ang proyekto. Layunin nitong magpatayo ng isang maliit na community center para sa mga batang lansangan. Isang adhikaing malapit sa puso ni Liana. Kung magtatagumpay siya, hindi lamang niya maililinis ang pangalan niya, kundi mapapatunayan din niya ang tunay niyang layunin. Mula sa unang araw ng proyekto, pinakita ni Liana ang klase ng dedikasyon na bihira makita kahit sa mga veteranong empleyado. Kahit palimitado ang budget, kahit mabagal ang pagproseso ng permits, kahit ilan sa mga kasamahan niya ay patuloy pa ring minamaliit siya. Hindi siya sumuko. Ate Liana, tanong ng isang volunteer isang umaga habang naglilinis sila ng lupa. Bakit po kayo ganito kasipag? Hindi naman po kayo sigurado kung tatanggapin pa kayo sa kumpanya. Ngumiti si Liana, pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi ko ginagawa to
Para lang makapasok dito. Sagot niya, ginagawa ko to kasi naniniwala ako. Bawat bata na mabibigyan natin ng pagkakataon ay may karapatang mangarap. Katulad ko, ang bawat araw na lumilipas ay parang patunay ng tibay ng kanyang puso. Siya mismo ang sumama sa paghanap ng mga suppliers. Siya ang nanghingi ng donasyon mula sa mga kilalang negosyante. Siya ang nagturo sa mga volunteer kung paano mag-organisa ng community activities. Minsan, dumadalaw si Donatello Reyes sa site, tahimik lamang na pinagmamasdan si Liana mula sa di kalayuan. Kitang-kita niya kung paano nagtatrabaho si Liana. Walang kamera, walang publisidad. Walang pagmamalaki, tunay, dalisay. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga batang dati ay tulad din niya. Isang hapon, habang pinapinturahan ni Liana ang mga dingding ng center kasama ang mga volunteers, dumating si Victor Reyes, tahimik, seryoso. Lumapit siya kay Liana, na abalang-abala sa pagkukumpuni ng mga lumang mesa. "Pwede ba kitang makausap?" tanong ni Victor, bahagyang kinakabahan. Nagulat si Liana, pero tumango siya. Pinunasan ang kamay sa kanyang lumang apron bago humarap. Lumapit si Victor, hawak ang isang maliit na envelope. "Gusto kong humingi ng tawad," sabi ni Victor, diretso ang tingin sa kanya. "Nagpadala ako sa tsismis. Nagduda ako sa intensyon mo kahit wala akong ebidensya." Tahimik si Liana. Hindi niya inasahan na ang anak mismo ng may-ari ay lalapit para humingi ng tawad. "Hindi madali para sa akin ang magtiwala," dagdag ni Victor. "Pero nakita ko kung sino ka talaga." Ngumiti si Liana, marahan at taos-puso. "Salamat po," sagot niya. "Hindi rin madali para sa isang tulad ko na pantiwalaan. Pero siguro kapag pinipilit mong maging totoo, kahit papaano, makikita rin yon ng iba." Mula noon, nagsimula ang isang tunay na pagkakaibigan sa pagitan nila. Hindi agad malalim, ngunit may respeto at unti-unting pagtanggap. Pagkatapos ng ilang linggo ng walang sawang trabaho, dumating ang araw ng presentasyon sa board ng Reyes Corporation. Sa harap ng mga shareholders at executives, ipinakita ni Liana ang resulta ng kanilang proyekto, ang bagong tayong community center. Puno ng mga batang may ngiti sa labi, puno ng pag-asang muling nabuo. Tahimik ang boardroom pagkatapos ng kanyang presentasyon. May mga nagbubulungan, may mga nakakunot noo. Tumayo si Marco Tan, ang lihim na kalaban sa liod ng lahat, at ngumiti ng mapang-uyam. "Maganda ang ginawa ng trainee," aniya. "Pero paano tayo makasisigurado na hindi lamang ito palabas para sa pansariling interes?" Nagtaas ng kamay si Donatello bago pa lumala ang tensyon. "Ipinagmamalaki ko si Liana Cruz," mariin niyang sabi, nakatingin sa lahat. "Ang ginawa niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga batang nawalan ng pag-asa." May higit pang may karapatan na tawaging parte ng Reyes Corporation, siya iyon. Tahimik ang lahat. Hindi na muling nakapagsalita si Marco, at ilang minuto pa'y nagsimulang tumango ang ilan sa board members bilang pagsang-ayon. Sa araw ding iyon, formal na tinanggap si Liana bilang bahagi ng programa. Hindi na bilang trainee sa probation, kundi bilang full scholar at trainee ng Reyes Holdings Development Program. At sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Liana ang unti-unting pagbabago. Ang mga dating nambabastos sa kanya, ang mga trainees na minsang nagbulong-buluman, ay nagsimulang lumapit, nagsimulang humingi ng paumanhin. Ang dati nilang panlalait ay napalitan ng paghangang totoo. "Pasensya ka na, Liana," sabi ng isa sa kanila habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga gamit. "Hindi namin nakita agad kung gaano ka kalakas." Ngumiti si Liana, hindi na alintana ang mga sugat ng nakaraan. "Walang problema," sagot niya. May lamyos ang boses. "Lahat naman tayo, may panahon ng pagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayong bumawi." At sa puso niya, ramdam niya, hindi lang siya basta nakaligtas. Lumago siya, tumibay siya. Sa mundo kung saan pinagtatawanan ang mga simpleng kabutihan, pinatunayan niya na ang pagiging mabuti ay hindi kailanman naging kahinaan. Ito ang simulang ng isang bagong yugto sa kanyang buhay.
At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang hindi na siya kailanmang babalik sa dating siya. Ilang buwan matapos ang matagumpay na charity project ni Liana, tila unti-unti nang umaayos ang lahat. Buo na muli ang tiwala sa kanya ng mga tao sa paligid at lalong lumalim ang pagkakaibigan nila ni Victor Reyes. Sa bawat meeting, sa bawat proyekto, naging natural na silang magtulungan. Magkaibang ugali, ngunit parehong may dedikasyon. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang umaga, habang tabala si Liana sa pag-aasikaso ng mga dokumento sa training center, dumating ang isang tawag na nagpabago sa lahat. Miss Cruz, sabi ng sekretarya ni Donatello, bahagyang nanginginig ang tinig. Nasa ospital si Mr. Reyes. Bigla siyang nawalan ng malay habang nasa opisina. Nabitawan ni Liana ang hawak niyang folder. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa ospital. Pagdating niya ron, nadatnan niya si Victor, nakaupo sa waiting area, nakayuko, halatang puno ng alalahanin. Nilapitan niya ito, marahang tinapik sa balikat. "Kamusta si Sir Donatello?" Mahinang tanong niya. Napatingin si Victor at sa unang pagkakataon nakita ni Liana ang takot sa kanyang mga mata. Hindi bilang isang boss, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang anak na nangangamba para sa ama. "Stable na raw siya," sagot ni Victor, mahina. Pero hindi na siya pwedeng bumalik sa trabaho. Sabi ng doktor, kailangan na niyang magpahinga. Stress, pagod, edad. Tahimik si Liana. Alam niya kung gaano kahalaga kay Donatello ang kumpanya. At alam din niya kung gaano kabigat ang responsibilidad na biglang napasa kay Victor. Makalipas ang 2 araw, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Naroon ang lahat ng major shareholders, ang mga matagal ng kaalyado ni Donatello, at pati na rin ang mga lihim na kasabwat ni Marco Tan na noon ay tila amoy tagumpay na. Given the situation, panimula ng chairman ng board, we need to decide who will act as the new CEO of Reyes Corporation. Lahat ng mata ay lumingon kay Victor. Si Victor Reyes, ang obvious successor, ang nag-iisang anak ng tagapagtatag, ngunit isang anak na hindi pa lubos na napapatunayan ang sarili sa mata ng matandang board members. Ano ba ang kwalifikasyon niya maliban sa apelyido? Bulong ng isang matandang shareholder sa katabi niya? Narinig ni Liana ang bulungan at sumikdo ang dibdib niya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Tumayo si Victor, magalang ngunit matatag. "Handa akong panghawakan ang pamana ng aking ama," aniya. "Handa akong ipaglaban ang prinsipyo ng kumpanyang ito." Ngunit bagong pa man siya makapagsalita ng mas mahaba, isang shareholder na kilala sa pagiging malapit kay Marco Tan ang tumayo. "At paano kung ang pamana ng ama mo ay gamitin mo lang para sa sarili mong kapakanan?" Sarkastikong tanong nito. O tulad ng sinasabi ng iba, aano kung may ibang tao sa loob ng training program na ginagamit ang kumpanya para sa personal gain? Nagsimula na ang mga bulong-bulungan. Liana na nakaupo sa likod ng hall ay nakaramdam ng muling pagbalik ng matandang takot, ang hindi patas na paghusga. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya buong tapang kahit ramdam niya ang titig ng lahat. "Kung pagdududahan po ninyo ang bagong henerasyon ng Reyes Corporation," sabi ni Liana, "huwag ninyo pong gawing dahilan ang mga chismis at intriga. May katotohanan pong dapat ninyong malaman." Nagtinginan ang the board members. Si Victor ay saglit na napatingin kay Liana, gulat sa lakas ng loob ng dalaga. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Liana ang isang envelope. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng mga shareholders. Ito po ang ebidensya ng mga iligal na transaksyon, panunuhol at bribery na nangyari sa training center na pinondohan ng mga kasamahan ni Marco Tan. Mariin niyang sinabi. Isa-isang pinakita ni Liana ang mga dokumento. Signed confessions ng ilang trainees na nagsabing binayaran sila para sirain ang pangalan ng mga Reyes. Mga email exchanges na nagpapakita ng lihim na pagpupulong at bank transactions na hindi maitatanggi. Kung may dapat pagdudahan dito, dagdag pa ni Liana, diretso ang mata kay Marco. Hindi si Victor Reyes, kundi ang mga taong pilit na sinisira ang kumpanyang matagal nang itinayo
sa prinsipyo at tiwala. Tahimik ang buong silid. Maging si Marco ay hindi nakapagsalita. Nagpalitan ng tingin ang mga board members. Ilang sandali pa, tumayo ang chairman ng board. Base sa bagong impormasyon, we stand with Victor Reyes as the rightful CEO. Formal niyang inihayag. Isa-isang tumango ang iba pang shareholders. Tanda ng suporta. Wala nang nagprotesta. Wala nang nangahaspang magsalita laban. Sa sulok ng silid, napapikit si Donatello. Nakaupo sa wheelchair at pinilit dumalo para sa anak niya. Sa kanyang mukha, bakas ang pagod. Ngunit ngayon, nandoon na rin ang kalmadong nakangiting kasiguraduhan. Lumapit si Donatello kay Victor pagkatapos ng meeting. Dahan-dahang inilapat ang kamay sa balikat ng anak. Anak, mahinang sabi niya, panahon na para ikaw naman ang magdala ng pangalan natin. Lumapit din siya kay Liana, pinisil ang kamay ng dalaga. Salamat Hija, sabi niya. Kung hindi dahil sa iyo, baka iba ang kinahinatnan ng lahat. Hindi mapigilan ni Liana ang pagpatak ng luha. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa wakas. Naramdaman niya na may kabuluhan ang bawat laban na pinagdaanan niya. Sa huling pagkakataon, tumingin si Donatello sa gusali ng Reyes Holdings, ang bunga ng kanyang buhay. At sa isang malalim na hinga, pinili niyang magretiro ng may kapayapaan. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Victor at sa tabi ng isang babaeng tulad ni Liana, nagsimula ang panibagong yugto ng Reyes Corporation. At higit sa lahat, isang bagong yugto ng buhay na puno ng pag-asa, paninindigan at pag-ibig. Matapos ang pagreretiro ni Donatello Reyes, formal na itinalaga si Victor Reyes bilang bagong CEO ng Reyes Corporation. Isang seremonya ang ginanap sa main hall ng kumpanya, puno ng mga empleyado, shareholders at press. Bagamat puno ng pressure ang balikat ni Victor, hindi na siya nag-iisa dahil sa tabi niya nandoon si Yana Cruz, tahimik ngunit matatag, palaging handang tumulong. Ilang araw matapos ang appointment ni Victor, inilunsad din ang bagong Corporate Social Responsibility CSR arm ng kumpanya. Isang sangay na tututok sa mga outreach program, scholarship, environmental projects at iba pa. At walang ibang mas karapat-dapat pamunuan iyon kundi si Yana. Simula pa lang ito, Liana, sabi ni Victor isang hapon habang nilalakad nila ang bagong opisina ng CSR. Gusto kong ikaw ang maging mukha ng misyon natin para sa mga nangangailangan. Napatigil si Liana, halatang nabigla. Victor, sigurado ka ba? Maraming mas magaling sa akin. Ngumiti si Victor, malumanay ngunit puno ng tiwala. Hindi ko kailangan ng pinakamatalino. Kailangan ko ng pinakamay puso. Nakapagsalita si Liana. Sa mga mata ni Victor, nakita niya ang tunay na kumpiyansa, hindi dahil sa papel o sa credentials, kundi sa kung sino siya. Habang pinamumunuan niya ang CSR, hindi rin niya binitawan ang pangarap niya, ang makabalik sa kolehiyo. Nag-enroll siya sa gabi sa isang local university, kumuha ng kursong Business Administration, major in Public Service Management. Bawat araw, pagkatapos ng trabaho, nagmamadali siyang pumupunta sa klase, bit-bit ang bag na puno ng modules at lecture notes. Madalas, si Victor ang naghihintay sa kanya sa lobby ng building tuwing late-night meetings. Nakaalalay siya sa mga pagkakataong pagod na si Liana. Minsan ay inaalok ng kape, minsan ay simpleng nakikinig lang habang nagbubuhos siya ng hinaing. Ang dami kong kailangang basahin, reklamo ni Liana minsang nagkasabay sila sa elevator. Tapos, may deadline pa ako sa proposal natin sa community farm project. Tinawanan siya ni Victor. Umiling. Sino ba kasi ang sabay-sabay na nagtatrabaho at nag-aaral? Ah, oo nga pala. Ikaw. Napapailing na rin si Liana, pero hindi maitatangging masaya siya. Sa simpleng asaran nila, sa mga maliliit na tuksuhan, nagsimula silang pumuo ng isang pagkakaibang hindi na lamang propesyonal. May kung anong komportabling koneksyon na natural na sumibol sa pagitan nila. At sa bawat charity event na pinamumunuan nila, mula feeding program sa Baseco hanggang tree planting sa mga bundok ng Rizal,
Palagi silang magkasama. Hindi na mabilang ang mga araw na magkatabi silang nagtatawanan habang nagbabalot ng relief goods o nag-uusap tungkol sa simpleng pangarap sa gitna ng mga busy na schedule. Alam mo, minsan naiisip ko, sabi ni Victor, habang nagmamaneho pauwi isang gabi, mas masaya pala ang buhay kapag hindi puro negosyo ang iniisip. Napalingon si Liana, nakangiti. Minsan kasi, kailangan nating alalahanin na hindi lang profit ang sukatan ng tagumpay. Tahimik si Victor, nakangiti habang nakatitig sa kalsada. Hindi lang sukatan ng tagumpay, kundi pati kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. Bulong niya sa sarili. Samantala, hindi rin nalimutan ni Liana ang batang minsang kumalabit sa puso niya, si Emil. Sa tulong ng Reyes Foundation, naging scholar si Emil sa isang magandang paaralan. Sa tuwing may pagkakataon, dinadalaw ni Liana ang bata. Pinapayuhan, kinukumusta ang pag-aaral nito. Paglaki ko, Ate Liana, seryosong sabi ni Emil minsang nagsusulat siya ng assignment sa library ng foundation. Gusto ko pong tumulong din sa ibang batang kalye. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Napaiyak halos si Liana sa sinabi ng bata. Para sa kanya, higit pa yon sa anumang promotion o award. Iyon ang tunay na sukatan ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang makitang umuusbong ang kabutihan sa puso ng mga batang minsang walang pag-asa. Hindi niya alam habang pinagmamasdan siya ni Victor sa mga ganitong pagkakataon. Unti-unti nang bumabalot sa puso ng binata ang damdaming hindi niya maipaliwanag. Madalas, nauhuli niya ang sarili na nakatitig kay Liana, habang nakangiti ito sa mga bata, habang abala sa pag-aayos ng mga proyekto, habang nagtatrabaho ng walang hinihintay na kapalit. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero malinaw na nahuhulog na siya sa dalagang minsang inakala niyang isang ordinaryong babae lamang. Isang gabi, habang sila'y magkaharap sa rooftop ng Reyes Building, pareho silang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, nag-uusap tungkol sa mga plano para sa foundation. Victor, sabi ni Liana, humihip ang malamig na hangin sa kanilang pagitan. Salamat ha, kasi kahit maraming mas qualified, pinili mong paniwalaan ako. Napalingon si Victor sa kanya, matagal na pinagmasdan ang mukha niya, ang mga mata nitong puno ng pag-asa. Ang ngiti nitong hindi bumibili ng pansin, kundi kusang hinahangaan. Hindi ko pinili ang maniwala sa iyo, mahina niyang sagot. Natural lang iyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng mga bituin. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. At habang pinapatuloy nila ang kanilang mga misyon, hindi nila alam na sa bawat proyektong sabay nilang binubuo, sa bawat gabing sabay nilang nilalakad ang landas ng kanilang mga pangarap, mas lalong pinapatibay ng tadhana ang ugnayang nakatadhana ng sumibol sa pagitan nila. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, dumating ang araw na matagal nang pinapangarap ni Liana, ang kanyang graduation day. Sa loob ng ilang taon ng pagod, pagpupuyat at walang sawang pagsusumikap, sa wakas ay natapos niya ang kanyang kursong Business Administration, Major in Public Service Management. Ang seremonya ay ginanap sa isang simpleng convention hall, puno ng mga estudyanteng nakasuot ng puting toga. Bawat isa ay may sariling kwento ng pagsusumikap. Ngunit para kay Liana, higit pa ito sa diploma. Isa itong patunay na ang isang dating ulilang waitress na walang koneksyon, walang yaman, ay kayang abutin ang mga bituin gamit lamang ang sariling pawis at paniniwala sa sarili. Wala siyang inaasahang sorpresa. Para kay Liana, sapat na ang makapagtapos. Ngunit hindi niya alam, may isang taong tahimik na nagplano ng espesyal para sa kanya, si Victor Reyes. Habang abala siya sa mga kaklase niyang nagsasaya at nagpapakuha ng litrato, tinawag siya ng isa sa mga event coordinators. Miss Cruz, may naghihintay sa iyo sa garden.
Sabi nito nakangiti ng may pahiwatig. Nagtataka man, sumunod si Liana. Lumabas siya sa likurang bahagi ng convention center kung saan may maliit na hardin. At doon, sa ilalim ng mga bulaklak na pinalamutian ng simpleng fairy lights, naroon si Victor, nakatayo, hawak ang isang maliit na bouquet ng sunflower at isang maliit na kahon ng tsokolate. Napatigil si Liana. Hindi siya makapaniwala. "Victor!" bulong niya. Lumapit si Victor, medyo naiilang pero puno ng ngiti. "Congratulations, Liana," anya. "Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo, pero nandito ka ngayon. At gusto kong maging isa sa mga unang magsabi na sobrang proud ako sa iyo." Hindi mapigilang mapaluha ni Liana. Hindi dahil sa bulaklak, hindi dahil sa tsokolate, kundi dahil sa pag-aalalang naramdaman niya sa mga simpleng galaw ni Victor. Ngunit bago siya tuluyang matangay ng emosyon, huminga ng malalim si Victor at naglakas loob. "Liana," malumanay niyang sabi, "may matagal na akong gustong sabihin." Tahimik si Liana, hinihintay ang kasunod. Sa lahat ng pagsasama natin, sa lahat ng proyekto, sa lahat ng gabi ng kwentuhan sa rooftop, sa lahat ng pagkakataong nakita kita na hindi sumusupo, kahit ang mundo bumabalikwas sa'yo, nahulog ang loob ko sa'yo. Mabilis ang tibok ng puso ni Liana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inasahan ito. Hindi niya hinanap ito. Ngunit narito na, isang damdamin na kung aaminin niya, matagal na rin niyang nararamdaman, ngunit pinili niyang itanggi. Ngunit kasabay ng saya, ay dumaloy din ang takot sa kanyang dibdib. "Victor," mahinang sabi ni Liana, iwas ang tingin. "Hindi tayo pareho. Ikaw galing sa isang mundo ng mga taong mataas ang lipad. Ako'y galing sa lansangan." Hindi ganoon kadaling balewalain ang mga pagkakaibang yon. Lumapit si Victor, hinawakan ang kamay niya marahang pinisil. "Hindi ko hinahanap ang pagkakapareho natin, Liana," bulong niya. "Ang hinahanap ko, yung taong nagpapakatotoo. At ikaw yon." Ngunit bago pa niya kayang magsalita pa, dumating si Donatello Reyes. Kasama si Emil na ngayon ay binatilyo na at abalang kumukuha ng litrato. Naglakad si Donatello palapit kay Liana. Mabigat ngunit mapagmahal ang tingin. "Natatakot ka, Iha," sabi ni Donatello. Parang nababasa ang kanyang iniisip. Tahimik na tumango si Liana. Hindi na kayang itago ang lungkot at pangamba. "Alam mo ba kung bakit kita pinili noon pa man?" Patuloy ni Donatello. "Hindi dahil sa itsura mo. Hindi dahil sa abilidad mo. Hindi dahil sa awa. Pinili kita dahil sa puso mo. At tandaan mo, Liana, ang puso hindi nasusukat sa ginto, sa diploma o sa apelyido. Ang tunay na yaman nasa kung paano ka magmahal at magpatawad." Napahikbi si Liana, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanya. Naglakad siya palapit kay Victor at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang sarili. "Bigyan mo ako ng panahon," sabi niya bahagyang nangingiti. "Hindi ako sanay, pero gusto kong subukan." Nagliwanag ang mukha ni Victor at marahan niyang hinawakan ang kamay ni Liana. Hindi na kailangan ng marami pang salita. Sa mga simpleng sulyap, sa mga marurupok ngunit matatag na paghawak, nagsimula silang bumuo ng isang bagong yugto. Isang relasyon na walang bahid ng interes, walang bahid ng kahambugan, kundi puno lamang ng tunay na respeto at pagmamahalan. At habang bumabagsak ang gabi sa paligid nila, habang kumitislap ang mga ilaw ng hardin, parehong napagtanto ni Liana at Victor, minsan ang tunay na pagmamahalan ay hindi kailangang ipagsigawan sa mundo. Minsan, sapat na ang isang simpleng pangako sa ilalim ng mga bituin. Hindi kita iiwan kahit gaano pa tayo magkaiba. At iyon ang simula ng isang pag-ibig na hindi batay sa kayamanan o karangalan, kundi sa purong damdamin na pinanday ng panahon, ng tiwala at ng iisang pangarap na sabay nilang tatahakin. 2 taon ang lumipas mula noong araw ng graduation ni Liana Cruz. 2 taon ng walang humpay na pagsusumikap, ng matapang na pagsuong sa mga bagong hamon, at higit sa lahat, 2 taon ng paghubog sa pangarap
na noon ay tila napakalayo. Sa panahong yon, hindi na basta kilala si Liana bilang dating waitress na binigyan ng pagkakataon. Sa buong bansa, unti-unti siyang nakilala bilang isang tunay na haligi ng pag-asa. Sa bawat outreach program, sa bawat feeding mission, sa bawat scholarship drive na kanyang pinangungunahan, dala niya ang tatak ng isang pusong hindi kailanman nakalimot kung saan siya nanggaling. At sa tuktok ng lahat ng kanyang nagawa, ipinanganak ang proyektong matagal na niyang minimithi, ang Hope Cafe. Ang Hope Cafe ay hindi lamang isang ordinaryong coffee shop chain. Sa bawat branch nito, makikita ang kakaibang puso ng negosyo. Lahat ng empleyado ay mga dating out-of-school youth, binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng bagong simula. May libreng training sa customer service, barista skills, at pati na rin sa basic financial literacy. Isang umaga, sa opening ng ika-4 na branch ng Hope Cafe, masiglang nagtipon-tipon ang mga bisita. Nakatayo si Liana sa harap ng ribon, hawak ang gunting, habang nakangiting nakatingin kay Victor Reyes na laging nandoon para suportahan siya. Tingnan mo nga naman, biro ni Victor habang pinapanood si Liana. Dati, nagtatrabaho ka sa isang third-class restaurant. Ngayon, ikaw na ang nagpapatayo ng sarili mong coffee empire. Napatawa si Liana, pilit na pinipigil ang pamumula ng pisngi. Hindi naman empire, sabi niya. Munting tahanan lang para sa mga nangangailangan ng panibagong umpisa. Sa tabi nila, naroon din si Emil, na ngayon ay binatilyo na, matangkad, matalino at puno ng sigasig. Nakasuot siya ng company polo shirt na may tatak ng Hope Cafe at hawak-hawak ang clipboard para sa expansion plans. Ready na po ang marketing materials, Ate Liana, masiglang sabi ni Emil, na ngayon ay isa na sa mga core team members ng expansion. Tumango si Liana, hindi maitago ang saya sa puso. Hindi lamang niya nailigtas ang batang minsang nagugutom sa labas ng restaurant. Ngayon, isa na itong mahalagang bahagi ng kanyang pangarap. Pagkatapos ng ribbon cutting, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa loob ng cafe. Dito, makikita si Aling Duray na ngayon ay malakas na uli matapos ang matagal na gamutan. Sa bawat event ng Hope Cafe, hindi nawawala si Aling Duray. Laging nakaupo sa VIP table. Laging naglalabas ng matamis na ngiti ng pagmamalaki. Lola Duray, tawag mo Liana habang iniaabot ang kape sa matanda. Special blend yan. Gawa mismo ni Emil. Tumawa si Aling Duray, ngumiting malapad, at sa kamarahang hinawakan ng kamay ni Liana. Anak, bulong ni Aling Duray, wala na akong ibang hihilingin pa. Ang makita kang ganyan, nagsisilbing ilaw sa maraming tao. Sapat na para mabayaran lahat ng hirap ko noon. Naluha si Liana, marahang yanyakap ang matanda. Sa gitna ng kasiyahan, pinangako niya sa sarili, kailanman, hindi ko kayo pababayaan. Sa isang sulok ng cafe, habang pinagmamasdan ni Victor ang tagpo, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa bawat tagumpay ni Liana, sa bawat bagong pamilyang nabuo mula sa Hope Cafe, lalong tumitibay ang nararamdaman niya para sa dalaga. Habang abala ang lahat, lumapit si Victor kay Liana, dalang isang maliit na kahon na nakabalot ng manipis na ribon. Ano yan? Tanong ni Liana, napapailing sa tuwing may pa-surprise si Victor. Open it, sabi ni Victor, may ngiting pilyo. Binuksan ni Liana ang kahon at sa loob isang maliit na susi. Susi? Litong tanong niya. Victor ngumiti, lumapit ng kaunti para hindi marinig ng iba. Para sa bagong opisina ng Hope Foundation, ang magiging headquarters natin para sa mas malaking mga proyekto. Nanlaki ang mata ni Liana. Victor, hindi mo kailangan gawin po. Hindi ko kailangan. Oo, sagot ni Victor, seryoso na ngayon. Pero gusto ko, dahil lahat ng ginagawa mo, lahat ng ipinaglalaban mo, deserve ng buong mundo na mas makita pa. Tumango si Liana, hindi na kayang itago ang luha sa tuwa. Sa loob ng maikling panahon, pinatunayan ni Victor hindi lamang ang pagmamahal niya, kundi ang malalim na respeto sa lahat ng pinaghirapan niya. At sa gitna ng masasayang tao, ng amoy ng bagong giling na kape, ng tawa ng mga kabataang binigyan nila ng bagong pag-asa, tahimik silang naghawakan ng kamay. Walang engranding seremonya, walang kamera, walang saksing maliban sa kanilang dalawa. Dito nila napagtanto,
Ang tunay na pag-ibig ay hindi sa kung gaano karaming yaman ang naipon, kundi kung gaano karaming puso ang natulungan at napasaya. At sa bawat tasa ng kape na kanilang ibinubuhos para sa mga nangangailangan, sa bawat ngiti ng kabataang muling natutong mangarap, nagiging mas matatag ang pangako nilang dalawa, hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng pag-asa. Ang gabi ay manamig, ngunit maliwanag sa liwanag ng buwan at mga bituin. Sa labas ng isang simpleng restaurant na minsay saksi sa isang gabing nagbago ng lahat, isang maliit ngunit puspos na seremonya ang inihanda. Hindi enggrande, walang kumukutitap na mga spotlight, walang enggrandeng bandang tumutugtog. Tanging mga tunay na kaibigan, pamilya at ang alaala ng isang simpleng kabutihan na minsang itinanim sa isang basang gabi ng ulan. Ang Casa Luto, ang dating third-class restaurant kung saan nagsimula ang lahat, ay muling binuhay para sa okasyong ito. Ipinarenovate ito ni Victor Reyes, hindi para gawing high-end na kainan, kundi para mapanatili ang orihinal nitong kanyo. Simpleng mga kahoy na mesa, puting kurtina at amoy ng kape at adobo sa hangin. Doon, sa mismong lugar kung saan ibinigay ni Liana Cruz ang kanyang huling pagkain kay Emil, naghihintay ngayon ang bagong yugto ng kanyang buhay. Suot ni Liana ang isang simpleng puting damit. Hindi ang karaniwang marangyang wedding gown, kundi isang payak na bestidang puti, may mahihinang burdang bulaklak sa laylayan. Sa kanyang buhok, isang maliit na korona ng mga sariwang sampagita. Si Victor, nakasuot ng malinis ngunit hindi nakaka-intimidate na barong, nakatayo sa gitna ng maliit na altar na itinayo sa loob ng restaurant. Hindi niya mapigilang ngumiti habang pinapanood si Liana na dahan-dahang lumalakad papalapit sa kanya. Sa piling ni Aling Doray na naglakad kasama niya bilang tagapagdala ng kanyang kamay. Naroon din si Donatello Reyes, naka-wheelchair, ngunit bakas sa mukha ang kagalakan at pagmamataas sa dalawa. Si Emil, na ngayoy binata na, ay nakatayo sa tabi ni Victor, hawak ang maliit na kahon ng singsing. Habang ang ilang mga batang tinulungan nila sa Hope Cafe at Reyes Foundation au nakaupo sa mga upuang kahoy, masiglang nanonood. Paglapit ni Liana sa altar, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi pa rin siya makataniwala. Na sa lahat ng pinagdaanan niya, sa bawat sakripisyo, bawat luha, narito siya ngayon. Hindi bilang isang napag-iwanan ng mundo, kundi bilang isang babaeng minahal, niyakap at pinangarap. Huminga ng malalim si Victor, saka hinawakan ng dalawang kamay ni Liana. Liana Cruz, panimula niya. Minsan, isang gabi ng tagulan, nakita ko kung paano ka nagbigay kahit wala ka nang maibigay. At mula noon, alam ko na, ikaw ang klase ng tao na hindi sumusuko sa kabutihan. Ngumiti si Liana, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ngayon, patuloy ni Victor, hindi lang kita hinihiling na maging parte ng buhay ko. Hinihiling ko rin na maging katuwang sa pangarap. Ang pangarap na gamitin ang lahat ng biyayang mayroon tayo para sa marami pa. Inabot ni Emil ang maliit na kahon. Maingat na kinuha ni Victor ang singsing. Isang simpleng silver band na may nakaukit na maliit na bulaklak ng sampagita. Simbolo ng pinakasimpleng kabutihan. Liana, sabi ni Victor, habang isinusot ang singsing sa daliri niya, ipinapangako ko na sa bawat yaman na darating sa atin, sa bawat tagumpay na matitikman natin, hindi tayo kailanman maliligaw. Lagi nating uunahin ang pagtulong, hindi ang pagpapayaman. Napasinghap si Liana at sa pagitan ng luha at ng ngiti, sinagot niya, Victor, sa unang gabing nagbigay ako ng adobo sa isang batang gutom, hindi ko inisip na may kapalit. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama, at ngayon pinapangako ko na sa bawat hakbang natin mula rito, itutuloy natin ang paggawa ng tama, hindi para sa papuri, kundi para sa puso. Sa harap ng mga kaibigan, ng pamilya at ng mga bituin na nakasaksi sa lahat ng simula, sabay nilang sinabi, ipinapangako namin na ang kayamanan namin ay hindi magiging para sa sarili lamang, kundi magiging ilaw sa marami pang nangangarap.
Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng kasaluto. Tahimik silang nagyakap, hindi kailangang magyabang, hindi kailangang magsalita ng malalalim na salita. Sapat na ang init ng yakap, ang bigat ng pangako at ang liwanag ng mga bituin sa itaas na parang sumasaksi sa pag-uumpisa ng isang bagong kwento. Habang ang mga bata ay nagsimulang magkantahan ng simpleng congratulations, habang si Aling Doray ay palihim na pumupunas ng luha ng saya, habang si Donatello ay nagbubuntong hininga ng kapayapaan, magkasabay na tumingin sina Victor at Liana sa langit. Isang bituin, mas maliwanag kaysa sa iba, ang tila kumurat-kurap sa itaas. At doon, sa ilalim ng iisang bituin na saksi sa lahat ng pagpupunyagi, pasakit, kabutihan at pag-ibig, nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi lang ng kwento ni Liana at Victor, kundi ng lahat ng buhay na maaabot pa ng kanilang mga puso. Isang kwento na hindi lang nakasulat sa mga pader ng restauran, kundi sa mismong kaluluwa ng bawat batang muling binigyan ng pag-asa. At sa bawat paghinga nila, sa bagong mundong tatahakin nila, dala nila ang iisang pangako. Habang buhay tayong magsisilbi, magkasama, magkasangga, magkaibigan, magkasintahan, sa ilalim ng iisang langit ng pag-asa.